Welcome po muli sa ating kusina. For today's video guys ay gagawa tayo ng special puto pao. Yes po, special po siya kasi hindi po siya yung ordinary lang na puto pao. Lalagyan po natin siya ng iba't ibang masasarap na toppings. Napakalambot nito guys at napakasarap nito at pwede natin ito ipangbaon. Pwede rin po natin ito ipangbenta. Sobrang dali lang nitong gawin guys at kahit mga beginner pa lang dyan, kayang-kaya nyo itong mga mamis. Kaya wag na nating patatagalin to. Tara, umpisahan na po natin. Dito sa ating bowl, ilagay lang natin yung ating mga dry ingredients. Sasalain lang muna natin ito guys. Yung ating all-purpose flour, powder milk, salt, baking powder. Pwede rin po kayong gumamit ng cake flour. Isunod na rin natin yung ating sugar. Then hahaluin lang muna natin ito guys. Sunod na natin ilagay yung ating mga liquid. Uunahin natin yung 1 large egg. Isunod na rin natin yung iba pang liquid, yung ating water, evaporated milk, melted butter, tsaka yung ating vanilla. Then dito guys, naglagay ako dito ng all-purpose cream para mas creamy yung ating puto. Ayan, sisimutin lang natin ito para wala po tayong masayang na ingredients. Then ayan, mimix lang natin ito ngayon or haluin lang natin ito hanggang sa wala na tayong makikitang lumps dito sa ating mixing bowl. Remind ko lang guys, bawal po natin i-overmix yung ating mixture kasi kapag na-overmix natin siya guys, magkakaroon na po siya ng gluten formation. So hindi po magiging maganda yung outcome ng ating puto, magiging makunat po siya. Hanggang sa maging ganito lang siya guys, hanggang sa magiging smooth na siya. Ayan. Pwede na yan. Then, kailangan po natin siyang asalain para siguraduhin po natin na wala pong natitirang mga buo-buong flour doon sa ating mixing bowl. Then, ito na siya guys. After natin siyang ma-strain, tatakpan lang natin siya ngayon ng cling wrap. I-rest lang natin ito guys ng 45 to 50 minutes hanggang sa umasa lang siya guys para malambot po yung ating puto. Then, ito guys, gumawa pa ako ng kalahating recipe kasi medyo madami yung filling na ginawa natin ngayon. Ayan, din ito yung ating asado filling guys. Meron na tayong recipe nito sa ating YouTube channel, yung ginawa nating palaman dun sa ating pandipaw. Ito din yun guys. Ayan, ilalagay ko na lang yung link sa baba ng description box. Then i-adjust nyo na lang yung sugar guys, yung tamis niya kasi yung pandipaw natin, medyo matabang yung tinapay nun. Kaya okay lang kahit medyo matamis yung filling natin. Dito kasi guys, may sugar na yung puto natin. Kaya bawasan natin yung sugar. Mga 1 and 1/2 cup lang yung gagamitin natin sugar dito sa ating asado filling. Ayan, ito na siya guys, pinalamig ko na ito. Then, meron din po tayo ditong ubi halaya. Ayan, meron din po tayong recipe nito sa ating YouTube channel. Then, ito naman yung ating leche flan. Ayan, napaka-perfect nung gawa kong leche flan ngayon guys. Napaka-smooth niya. Kasi mahinang apoy lang yung ginawa natin. Ayan. Then, meron din po tayo ditong salted egg. Meron din po tayong cheese. Dalawang klase ng cheese. Ayan, then meron din po tayo ditong pork floss. Ayan, ito yung sobra natin nakaraan. Depende na sa inyo guys kung ano yung ilalagay yung topping sa inyong pork asado. Kahit wala namang toppings, masarap na yung ating puto, yung ating puto pao. Then meron tayo ditong iba't ibang size ng molder. Ayan, ang puto molder pala ito guys. Meron tayong small size, meron din po tayong medium size. Then ito yung isa naman ay ito yung large size guys, pang malakihang puto na ito. Then yung gagamitin naman natin ngayon, yung medium size lang. Nasa inyo naman yun guys kung ano yung size ng puto pao yung gagawin nyo. Then ito yung pinakamalaking size guys. Ito parang pang ensaymada na siya. Nabili ko lang ito nung umuwi ako ng probinsya. Then after 50 minutes, ito na yung ating mixture guys. Ayan, lumapot na siya. Ayan, parang kumapal na siya guys. Compare kanina, medyo malabnaw siya. Then lalagyan lang natin ngayon yung ating molder. May yung bago magkalahati yung dami niya guys, bago magkalahati dun sa molder, ayan. Kasi lalagyan pa natin siya ng filling, kaya wag po natin siyang damihan agad ng mixture. Ayan, then gumamit ako dito ng ice cream scoop. Ayan, small size yung size nito guys, para pantay yung dami ng ating filling. Ayan, mag-scoop lang tayo dito. Then after nito natin siya lagyan ng filling, lalagyan natin siya ulit ng mixture. Wag din po natin pupunuin kasi maglalagay pa po tayo ng toppings. Mga nasa 3/4 lang ng molder natin. Ilagay na rin natin yung ating mga toppings, yung ating salted egg, yung ating cheese, yung ubi halaya, yung ating leche flan. Yung leche flan guys, na-discover ko lang ito kasi tinry ko lang siya nung nakaraan gumawa ako. Masarap pala siya guys, lagyan ng leche flan kasi nandun yung pagka-creamy ng leche flan, nag-aagaw yung alat, tapos yung pagka-creamy ng ating puto.
perfect siya guys. Pero kung wala naman kayong leche flan, ayos lang naman. Pwede namang gumamit ng ibang toppings. Then ayan guys, nilagay ko na rin yung ating pork floss. Masarap din itong pork floss guys kasi parang medyo may pagka savory yung puto natin. Perfect din siya dito sa ating puto pao. Then ilagay lang natin siya ngayon dito sa ating steamer. Then sa mahinang apoy lang, steam lang natin siya. Dapat ganito lang siya kahina guys yung pag-simmer ng ating water. Steam lang natin ito guys na mga 12 minutes. Depende po dun sa size ng molder na gagamitin nyo. Dito sa akin kasi medium size ito kaya 12 minutes yung inabot niya. Then gumamit ako dito ng barbecue stick para i-test yung ating puto kung luto na siya. Tutusukin nyo lang siya ng toothpick at kapag wala nang sumasamang mixture dun sa inyong toothpick, ibig sabihin luto na yun yung puto. Ayan. Ito ngayon palalamigin lang natin siya bago po natin siya i-unmold. Dito guys, hindi na tayo naglagay dito ng oil sa ating molder. Kusa naman siyang natatanggal guys. Basta sakto lang yung pagkaluto niya or yung tama yung pag-steam natin sa kanya. Dun pala sa cheese na nilagay natin guys, depende sa inyo kung gusto nyong buo pa rin yung inyong cheese sa inyong puto pao. Ilagay nyo lang yung inyong cheese guys after 12 minutes nyo siyang steam. Then hayaan nyo lang siya sa steamer ng mga 30 seconds. Ako kasi guys gusto ko yung melted yung cheese natin sa ibabaw. Mas masarap siyang kainin. Pero kung gusto nyo nga buo yung cheese sa ibabaw, yun yung gagawin nyo guys. After 12 minutes nyo siyang steam, ilagay nyo na yung cheese. Then hayaan nyo lang siya sa steamer ng mga 30 seconds para buo pa rin yung inyong cheese. Doon pala sa ginawa natin guys kanina na isang recipe. Then nag-add pa ako ng kalahating recipe. Ang nagawa pala natin doon ay 28 pieces na medium size ng puto molder. Ayan, yung puto pao natin. Titikman na natin ngayon yung ating puto pao. Ayan, napakalambot niya guys at napaka-moist niya. Sakto lang din yung timpla nito guys, hindi po siya matamis. Yung feeling natin, perfect lang dun sa ating puto na napaka-creamy niya. Then yung nilagay natin mga toppings. Sakto lang yung combination niya guys dun sa puto at saka sa filling na nilagay natin. Hindi po siya nakakaumay kainin guys at napakasarap niya. Sobrang nakakabusog din siya guys kahit isang piraso lang yung kakainin natin. Solve na tayo. Then meron pala tayo dito guys, ito yung lagayan natin na clamshell. Kung ipangbenta nyo siya, ayan, pwede nyo siyang ilagay dito. Kasya dito yung 5 sa medium size. Nabenta ko pala siya guys ng 30 pesos kada isang piraso dito sa ating puto pao. Then dito naman sa apatan, binenta ko po siya ng 120 pesos. Pwede nyo palang bisitahin ng ating FB page. Ayan, palike and follow na rin ako guys. Ayan, meron din po tayong i-upload na mga short videos dyan ng mga recipe natin. Ilagay ko na rin yung link sa baba para madali nyo siyang puntahan. Ayan, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.